September 17, 2025, kasama sina Joel at Lola Ising, ikinasana ng NBI OTCD ang isang joint rescue operation. Just in case, ma'am, may naman yung team, PWC para sa assault. May body-worn camera. Huwag kayong mag-alala na hindi kayo kasama doon sa assault. May mga body-worn camera kami, mas yun, na makikita yung kung paano yung kung ano nangyari. Safety first muna. Kung 7 PM wala pa rin silang activity doon, papasukin pa rin natin para ma-rescue. Pagdating sa lugar, wala pa raw sa bahay si Dennis. Hindi nagtagal, naispata na siya ng mga operatiba. Daddy's home! Ang sinend po dito sa akin ay meron siyang bit-bit. Naka-color blue yung damit po niya. Kinonfirm po ng nasa loob na raw po. Sa paghintay pa ng mga operatiba at ng resibo, confirmed si Dennis may parating daw na visitors. Papunta na din daw yung isa niyang tropa. Wake up. Si Jenny na nasa ibang bansa, real-time din ang pag-monitor sa joint operation ng NBI, MSWDO at resibo. IT po yung anak. Nagsabi na may pupunta daw po sa bahay. Padating daw sir yung magdadala ng item. May access pala yung asawa at sa Maya-maya pa, mukhang kumpleto na ang mga inaasahang ka-jamming ni Dennis. Mating pa. Yan. Pero nang makaramdam na may nagmamasid sa kanila, muling hinugot ni Dennis ang power supply ng CCTV. Wow naman, kuya! Ano po bang tinatago nyo, Jarn? Kasi baka makalata rin eh. Pero, Tingin na Baka hugutin eh. mukhang hinugot yung Hudyat na ito ng mga operatiba para salakayin ang nagpistula ng drug den na bahay. May hiling ka ba, subong o reklamo? Inaapi o Taas kamay! May sa ulo! Hindi kami enjoy kami. Makinig kayo, meron kayong karapatan na manahimik. Ano mang sabihin nyo, pwedeng gamitin laban sa inyo sa kahit na anumang hukuman. Walang kikilot ha. Kamay sa patak ha. Huwag kayong gagalaw dyan kasi may mga drug item dyan ha. Nalabas mo. Si social worker lang po muna. Okay na. Kasi may dyan mga parakatan, mga masagit. Yes, sabi ni sir. Ang mga social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Rodriguez Rizal, isa-isang inilabas sa mga bata. 8-year-old na babae. Ayun na po, bit-bit lang. Dalawa ng bata na babae. Dalawang bata na Tapos isang babae. Hindi, isa pa. Tatlo sila. Dalawa pa lang po yun. Dalawa pa lang yung babae yung isa. Yung 8 po, tapos Pauwi pa lang yung isa. Pauwi pa lang yung isa. Dumating na yung isang bata. anak. Isa. Nandun pa. Habang ang NBI OTCD, sinimula na ang pag-iinventaryo sa mga inalang drug paraphernalia at ipinagbabawal na gamot. Improvised glass 230. Oo, ebidensya yan. Huwag kayong mag-alala. Yung inventaryo yung lahat. Ay, mga foil. Mga foil nagkalat eh. Ang isa sa mga ka-jamming ni Dennis, umaapela pa! Tutuluyan niyo po ba kami? Ha? Tutuluyan? Paano tutuluyan? Ano bang ginagawa niyo dito? Pumadaan lang kayo dito sir eh. Huwag ka lang dito. Padaan ka lang dito. Hindi na ka pa nandito. Padaan sa Jain to, hindi naman to daanan. Hindi naman to kalsada. Hindi naman daan doon. Napadaan ka dito. So ito yung tutor. Yung tutor dito. Tapos may mga foil na nandun sa babae. Kalat. Pakita mo pa sa akin yung ginagawa niyo dito. Ang say naman ni Dennis, Bakit po dito sa bahay niyo, sir? Hindi po nakakatanggi sa mga Hindi po kayo makatakot. Hindi po ba kayo natatakot na yung anak niyo nandito tapos gumagamit po yung mga kayo po ng ganon? Dito po kasi inaano ko ng electric touch sila. May reklamo po na nananakit po kayo ng anak. Tatlo ang mga Ano po? disiplina ko lang sila. Pero aminado naman po kayo na gumagamit po kayo. samantala, ligtas na na-rescue ng social workers ang tatlong anak ni na Jenny at Dennis, edad 10, 8 at 3 taong gulang.
Nasaan si Lola mo? Nasaan si Lola? Maraming usok sa bahay niyo? Bakit? Maya-maya pa, nakapiling na rin ni Lola Ising ang kanyang mga apo. Maraming salamat po sa inyong tulong. At para mapanatag na rin ang loob ni Jenny, agad siyang tinawagan ng resibo. Ang ina na hindi mapakali, napanatag ang loob nang makita na ang tatlong anak na nasa mabuting kalagayan. Kamusta ka dyan? May gustong kumausap sa'yo. Sige po. Ito naman yung isa mong babae, ate. Dinala si Dennis at kanyang grupo sa NBI headquarters. Nakakarap sila sa kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Si Dennis naman, dagdag asunto para sa patong-patong na kasong isasampa sa kanya. Possession of illegal drugs sa drug item na na-recover sa bahay niya. And then, possession of paraphernalia. Kakasuhan din natin siya ng Section 3B 2 ng RA 7610 o ito yung child abuse. Walang lusot sa parusa si Dennis dahil guess what, kuya? Walang piyasa ang pinasok mong kalokohan! Bali yung ikakaso natin sa tatay, yung Section 6, non-bailable po siya. And yung sa mga visitors of a drug din, bailable naman siya. Makalipas ang isang araw, pinayagan ng CSWDO at ni Lola Ising ang resibo na makapanayamang 10 taong gulang na si Gio. Ginawa bang iba sa'yo si Papa? Balo niya po. Bakit ka daw niya pinalo? Nagalit po siya. Yung ibang kapatid mo, pinapalo din ba? Opo. Bakas pa sa mga katawan ng mga kapatid ni Gio ang mga pasang tinamo nila umano sa kamay ng kanilang ama. Pina-undergo din natin sila sa physical and medical examination and psychological evaluation. Considering na grabe yung trauma na makikita sa mga bata, especially the fresh wounds. Si Lola Ising, umaasang mas mabibigyan niya ng maayos na buhay sa probinsya ang kanyang mga apo. Maraming salamat po at dadalhin ko po yan sila sa amin doon sa Palawan. At doon ko po ipagpatuloy po ang kanilang pag-aaral. Habang inaayos pa ang papeles para ma-turn over ang mga menor sa kanilang lola, nasa pangangalaga muna ng MSWDO ng Rodriguez Rizal ang mga bata sa isang shelter. Temporary po ay ilalagay po muna namin sila sa halfway facility po namin para po makasigurado po tayo na sila po ay safe at isa pa po magtuloy-tuloy po yung kanilang gamutan na sila po ay gumaling. Kami po ay makikipag-coordinate po sa MSWD or CSWD po ng Palawan para po i-assess naman po ito si Lola kung siya po ay may capacity po na alagaan yung 3 bata. Sa isinagawang drug test sa 6 na suspect, kabilang na si Dennis, noong September 17, 2025, nagpositibo silang lahat para sa methamphetamine o shabu. Sa muli ng pakipag-usap kay Dennis, malaki raw ang kanyang pagsisisi at handa niyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Hindi po tama, sir. Pinagsisihan ko po. Mayroon ka ba masasabi kay sa mga anak mo? Han, sorry sa lahat. Sana noon nakinig na ako sa'yo. Talagang matigas lang talaga yung ulo ko. Sorry. Mga anak ko, sir. Mga anak ko. Nak, sorry kung natalo kayo. Sorry. Hindi ko na uulitin. Gagawin yun. Hindi na nagbigay ng karagdagang komento ang iba pa niyang kasamahan. September 19, dinala na sa New Bilibid Prison sila Dennis at kanyang mga kasamahan. Si Jenny, hindi pa man makakauwi ng Pilipinas para makapiling ang mga anak. Nabunutan ng tinik ngayong ligtas na ang mga bata at mapananagot na ang kanilang ama para sa mga naresibuhan itong atraso. Maayos na po yung pakiramdam ko dahil ligtas na po ang mga anak ko
safe na po sila ngayon. Mas gumaan na po talaga yung pakiramdam ko. Nakatulog po ako ng maayos. At nakakain din po. Maraming salamat. Hindi po. Sa Diyos po tayong pasalamat. Kami instrumento lang dito sa lupa, no? Kailanman at saan man, walang puwang ang karahasan at iba pang krimen na maaaring kapahamak ng mga musmos, lalong-lalo na sa loob mismo ng tahanan. Sa bawat resibong ipinagkatiwala, nariyan kami at ang mga alagad ng batas para siguraduhing mananagot ang may atraso. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel